Hello, what's up? Your best here. Sino nga ba sa inyo ang hindi pamilyar sa gulay na alugbati? Isang klase ng masustansyang gulay na kadalas ay isinasangkap sa pagluluto ng munggo. Subalit maliban sa mga nutrisyong hatid nito, ay maging ito rin pala ay mayroong tinataglay na mutya, ang mutya ng alugbati. Ano-ano nga ba ang mga tinataglay nitong bisa at kung paano nga ba ito makukuha? Iyan ang ating pag-uusapan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang alugbati o Basilia alba ay ang isang klase ng succulent na halamang gumagapang at kadalas ay kinakaing gulay. Hindi masyadong paborito ng ilan dahil nga sa malaway nitong tekstura. At bago natin pag-usapan ang tinataglay nitong bertud o mutya, ay atin munang alamin ang mga pangkalahatang pakinabang nito para sa ating mga tao. Batid mo ba na ang alugbati o ang gulay na alugbati ay isang gulay na nag-uumapaw pala sa mga nutrisyon? Nagtataglay ito ng iron, phosphorus, potassium, calcium, vitamin B9, C, A, protein, antioxidant at mga mineral na kailangan ng ating katawan. Ayon nga sa pag-aaral sa UP Davao, ay napag-alamang mabisang panlaban pala sa lumalaking problema sa malnutrisyon ang gulay na ito. Mainam din ito para sa kalusugan ng ating puso upang mapanatiling masigla ito at malayo sa stroke at ilang heart problems. Makatutulong din ang gulay na alugbati upang malabanan natin ang depresyon at labis na pag-iisip sapagkat ito ay mayaman sa folate. Magpapabagal din ito sa tsansa ng maagang pagkakaroon ng Alzheimer's disease o dementia. Gayon din para sa mga nagbubuntis, ito ay mainam na kaining gulay. Maganda rin ang alugbati sa kalusugan ng mata. Nagpapapayat, nagpapababa ng blood pressure level, at higit sa lahat ay nagpapabagal ng ating pagtanda at agarang pagkulubot ng inyong mga balat. Mayaman din ito sa antioxidant, kaya naman isa itong immune system booster at marapat na kainin ng lahat. Subalit ang gulay ring ito pala na alugbati ay madalas na nating nakikita at mabilis din lamang tumubo ay mayroon din palang tinataglay na mutya, ang mutya ng alugbati. Ito ay isang itim na bato na halos kasing laki rin ng mga buto nito at maaaring makuha nga sa mga hinog nitong bunga. Subalit napakabibihira lamang at kung sadyang ipagkakaloob nga sa iyo ng kalikasan. Kung sakaling makasumpong ka nga nito ay mainam itong magagamit na pampaswerte at panghatak ng pera at mahusay lalo na nga sa mayroong mga negosyo. Ang bertuding ito ay mainam na pangontra laban sa mga lalang ng tao at ilang mga salamangka. Pinaniniwalaan din na kung meron ka nga nito ay animoy nakatutulong ito upang magmukha kang bata o mas bata sa paningin ng iba. Ibalot lamang ito sa itim na tela bilang pangontra at pulang tela naman kung gagamitin mong pampaswerte. Isang bertud na napakabibihira lamang matagpuan, subalit napakainam. Ikaw, may kakilala ka ba na nagtatanga ng mutyang ito? Ngunit kung hindi mo nga ito masumpungan, sa pagkain mo pa lamang ng gulay na alugbati, ay hahaba na ang iyong buhay. Ikaw, kumakain ka rin ba ng gulay na alugbati? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment
sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Pamilyar ba kayo sa halamang ito? Madalas makikitang tumutubo sa mga gilid ng ilog, parang at sa mga masusukal na lugar. Minsan ay mayroong tinik, kaya naman ito ay pinuputol lamang at iniiwasan. Subalit alam mo bang mas masustansya pa pala ito kaysa sa repolyo, pechay, kangkong at kahit pa nga sa mga saluyot. Pero bakit din natin ito pinapansin at binabaliwala nga lamang? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman samahan ninyo ako at ating talakayin ang mga pwede palang gawin at magiging pakinabang ng halamang ito na kung tawagin ng ilan ay kulitis. Ang amaranth o mas kilala natin bilang halamang kulitis ay tinatawag ding kadyapa, kilitis, bayam o halamang kalunay. Isang klase ng halamang nasa ilalim ng hanay ng mga amaranthus. Maraming klase nito, mayroon ngang mahigit sa 75 species ang mga kulitis. Mayroon itong kulay pula, kulay violet, kulay pink at kulay green na partikular ngang tumutubo dito sa atin sa Pilipinas. Madalas ito ay mayroong tinik kaya iisipin mo nga na ito ay salot na damo lamang. Subalit magugulat ka dahil isa palang superfood ang halamang ito. Dahil maging ang mga buto, katawan, dahon at mga ugat pala nito ay nag-uumapaw sa pakinabang. Kadalasan itong mayroong matubig na katawan at tumataas ng hanggang 3 metro. At kung dito sa atin sa Pilipinas, ito ay tinuturing lamang na damo, ay halika at isa-isahin natin ang mga pakinabang pala nito. Ang buto nito ay ginagamit pala sa paggawa ng harina, pwedeng gawing popcorn, o di kaya naman ay parang oatmeal. Ang mga ugat naman nito, dahon at katawan, ay maaaring gawing gulay. Alisin lamang ang mga tinik nito na pwede palang alternatibo sa kangkong, saluyot o alugbati. Samantalang sa Europa naman, ang mga dahon nito ay kanilang nilalaga at saka ginagawang salad. Maaari ding pagmula ng langis ang mga kulitis na maaaring gawing alternatibo sa shark oil na kadalasang gamit sa paggawa ng mga cosmetics o pampaganda at mga dietary supplement. Ginagamit din itong tina o pangkulay ng mga tela, ang pulang kulitis na kilala rin bilang red number 2. At syempre isang mainam na garden plants din ang halamang kulitis, lalo na nga ang mga makukulay na variety nito. Ano naman ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan? Ang halamang kulitis sa storehouse pala ng mga nutrients, katulad ng essential phytonutrients, antioxidants at mga mineral. Mababa din ang calorie content ng halamang ito, kaya mahusay kainin kung kayo ay mayroong mataas na cholesterol level sa katawan. Nakapagpapapayat din ang kulitis dahil sa mga soluble at insoluble fiber nito na mainam din sa kalusugan ng ating puso. Mainam din itong kainin ng mga taong anemic dahil nagpapadagdag ito ng red blood cell sa tulungan ng tinataglay nitong iron. Mayaman din ito sa vitamin A na maganda sa balat at sa kalusugan ng ating mga mata. Ito rin ay dahong gulay na mayroong pinakamataas na bilang ng vitamin K na nagpapatibay ng mga buto upang makaiwas sa mga blood clotting at maagang pagkakaroon ng Alzheimer's disease. Nag-uumapaw din ito sa vitamin B group katulad ng folate, riboflavin, niacin, thiamine at B6 upang maiwasan ang mga problema sa katawan ng mga bagong panganak na sanggol.
Mainam din itong kainin ng mga matatanda dahil mayaman nga ito sa calcium upang mapigilan ang pagkakaroon ng osteoporosis. Kaya naman next time na magluluto ka ng gulay, halimbawa ng munggo, pwede mo itong isang cup bilang gulay. Maaari ngang gisahin, gawing salad o isama sa iba pang mga gulay. Kaya bakit din natin pakinabangan ang simpleng halamang ito na napakarami palang pakinabang, ang halamang kulitis. Ikaw, napansin mo na rin ba ang halamang ito sa inyong bakuran? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.